yung subpina ng Justice Committee sa NBI kay attorney o kay Director Melvin Matibag, nilabas na yung subpina. Itong subpinang ito ay napaka-importante. Napaka-importante nito kasi ang subpina sa NBI tungkol doon sa inamin mismo ni Sara Duterte na siya'y nagplano ng asasinasyon. Mayroon na siyang kinuhang assassin o papatay umano sa presidente, sa First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mga kabunyog, yang bagay na yan ay inimbestigahan mismo ng NBI. Pinalalim ng NBI kung ito yung banta ba na yan ni Sara ay joke lang, magbibiro lang o talagang mayroong katotohanan niya. Lumalabas sa investigasyon ng NBI, hindi simpleng biro yun. Marami daw na natuklasan ang NBI na mga ebidensya na seryoso yung sinabi na yan ni Sara. Malamang, nalaman ng NBI na may kinausap nga si Sara at malamang o malaki ang posibilidad nakuha itong impormasyong ito ng NBI. At sinubpina si Attorney Melvin Matibag sa April 14 para dalhin niya yung mga recordings. Yung mga recordings o yung mga findings, yung mga nalaman ng NBI sa investigasyon nito. Kasi nagsagawa nga ng investigasyon ng NBI. Kasi hindi naman siyempre simpleng biro yun. Kahit ang sinasabi ng kampo ni Sara ay biro lang daw yun, hindi. Actually, nung sinabi yun ni Sara, galit na galit talaga siya. Sinabi niya yun, naka-live stream. Kasi tinatanong siya ng kanyang mga supporters kung ano bang plano ni Sara kung may mangyari sa kanya, halimbawa lang. Sabi ni Sara, pinagyayabang niya doon sa mga supporters ng Duterte. Mayroon silang live stream na Zoom noon. Pinagmalaki niya, wag daw mag-alala kasi siya daw, nakaplano na yan. May kinausap na daw siyang assassin na papatay kay Pangulong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta at kay dating Speaker Martin Romualdez. Seryoso daw yan. Ngayon, yung seryoso na yan na banta ay inimbestigahan ng NBI. At marami daw nakuhang mga nakumpirma ang NBI. Ngayon, yung mga nakumpirma, yung mga resulta na yan ng investigasyon ng NBI, sinubpi na ngayon ng Justice Committee. Yung mga recordings ng NBI, yung mga findings ng NBI, tungkol dyan sa banta na yan, anong natuklasan nila, kasi mabibigat daw yung mga ebidensyang nakuha ng NBI sa investigasyon nila. Ipipresent ito sa hearing sa April 14. Kaya sinubpina na si Attorney Melvin Matibag para dalhin yung mga anumang records ng NBI, anumang findings ng NBI tungkol dyan sa pagbabanta na yan ni Sara Duterte na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya seryoso to mga kabunyog. Actually, sabi nga ng mga kongresista, kahit pa hindi na lang tingnan yung issue ng confidential funds, kahit na wag nang tingnan yung iba pang mga issue, ito na lang yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo para sa maraming kongresista, sapat na ito bilang probable cause para ituloy ang impeachment ni Sara. Kaya ito mga kabunyog, sinubpina na si Attorney Melvin Matibag at sa subpina kay Attorney Melvin Matibag nakalagay doon, dalhin niya yung kanyang mga findings, yung mga dokumento, recordings, lahat. At siya mismo ay sinusubpina rin, subpina ad testificandum. Kasi tatanungin siya doon sa mga findings ng NBI. O yan mga kabunyog Ngayon, ano ito, dahil dyan, nakikita na ngayon ng kampo ni Sara na hindi naman nila napigilan yung kamera. Mukhang nagpa-plan B na sila na palitan ng speaker.
Kasi hindi nila makontrol ang kamera eh. Ah, so yan mga kabunyog. Ito seryoso itong seryosong bagay ito. Itong tungkol diyan sa pagbabanta ni Sara. Nung nasukol na kasi si Sara, ang palusot niya, joke lang naman daw 'yun. Ano ba naman 'yan? Actually, yan yung sinasabi ni Congressman Bong Suntay, yung bastos na kongresista. Ngayon tahimik na 'yon kasi grabing negative na backlash sa kanya. Actually, yan yung sinasabi niya. Hindi naman yan niya yan. Yang bantaan niya na yan ni BP Sara, hindi naman dapat siniseryoso yan. Kumbaga, sabihin mo pang naglalaro sa isip niya yon na ipapatay ang Pangulo. Pero hanggat wala namang aksyon, hanggat wala namang ginagawa na aktwal tungkol sa plano na yan, wala namang kaso yan. In-example niya pa yung halimbawa daw si Ann Cortez, nakita niya daw sa Shangri-La, ang ganda pala, pinagnasaan niya, hanggang pagnanasa lang naman yun, hanggat wala naman siyang ginagawa na aksyon, hindi naman siya pwedeng makasuhan tungkol doon. Yun, di ba? Ganun yung paliwanag nila. Kaya yung sinasabi daw ni Sara na parang gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo, yun ang gusto niya. Pero hindi niya naman yun, wala namang kaso kung yun lang naman ang desire niya o yung gusto niyang mangyari. Ganun ang depensa ng kampo ni Sara doon. Kaya lang, sabi ng NBI, hindi, may nakita talaga silang mga ebidensya, may nakuha silang mga ebidensya na talagang may ginawa si Sara. Mukhang may mga kinausap at naimbestigahan yan ng NBI. Yan ang ipipresent sa hearing sa April 14. So mabigat itong tungkol kay Matibag. Mabigat itong subpina kay Matibag sa April 14. Mga kabunyog, abangan natin to. May mga malalaman tayo. Marami tayong malalaman na hindi pa natin alam nung Kasi nung dati, pa lang yan, wala pang investigasyon yung NBI niyan. Alam natin yung sinabi ni Sara kasi napanood natin yung video. Alam natin yung pagbabanta niya, yung sabi niyang may kinuha na siyang assassin. Alam natin yun. Pero nagsagawa nga ng dagdag na investigasyon ang NBI at maraming nakuhang mga ebidensya. Yan ang ipipresent yan sa April 14. Kaya medyo natataranta na ang kampo ni Sara ngayon. Diyan pa lang sa ibubunyag ni Matibag na mga nakuhang ebidensya at mga testigo ng NBI, mukhang problemado na talaga si Sara. Problemado na. Kaya talagang pinipilit nila sanang makakuha ng TRO eh. Mapigilan itong hearing sa April 14. Kasi mahuhubaran talaga si Sara eh. Hindi lang sa korupsyon. Kahit yang tungkol sa pagbabanta niya na yan. Sa buhay ng Pangulo. Yung sinasabing joke only yan lang yon, biro lang, hindi. Mayroon daw mga testigo eh. Mayroong mga ebidensya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.